Millennial Philippines 2019 is brought to you by Potency, Mega Sound Smart Pro Videoke, Philippine Airlines, and Efficacent Oil. Miss Millennial Copies completed junior high school with honors and crowned Mutiasang Copies 2019. Let's join her capture the beauty of her province. Krista Dalen Frias Jimenez, Miss Millennial Copies 2019. Cats, ako po si Krista Frias Jimenez mula sa lugar kung hindi lang dami at sarap ng seafood ang walang mintis, kundi ang pagmamahal ng mga tao ay labis-labis. Dito po ako lumaki. Pero nung 8 years old po ako, mga grade 3, doon na po ako pumunta sa Dumalag Capiz. Sa Capiz pa rin. Okay. 17 years old pala. Batang-bata pa. Senior high school na siya ngayon. At Humanities and Social Sciences ang strand niya. Po. Ano ibig sabihin ng strand? Mas more po siya sa sa public speaking po. Mas more po siya doon. Public speaking. Yun pala ang gusto niya. At nakita namin, Krista, na yung maleta at jacket na ginamit mo, hand-painted. Yes po, yun po talaga yung nakaka-excite po. Kasi po tulong po yan ng mga estudyante sa bayan ko, which is Dumalag Capiz. Nakaka-overwhelm po talaga yung tulong nila. So bago ka umalis, binigyan ka nila ng hand-painted suitcases. Opo. At pati ang jacket. Pati jacket. Opo. Oh my God. Ang ganda po talaga yan. Nakaka-touch naman. Yes po. Nakita ko rin sa Instagram niya, na-stalk ko na siya agad. Sinuot niya yung Capiz na parang crop top. Yes po. Diba? Gawa po yan sa Capiz Shell. Yan po. Okay. Ginawa po yan ng handler ko, si Peter Josh Paduga po. At sinuot mo na yan? Yung top Opo, na yan? sa welcoming dinner po. Oh, very Ganda. good. Pwede pang Yes. fashion din talaga. At bukod dun sa mga binigay sa kanya, napakadaming bit-bit ni Krista Super. na products from Yes po. Capiz. Nasakto naman sa bagong campaign ng Department of Tourism na tungkol sa food tourism. Opo. Kung saan pinagmamalaki talaga natin ang mga pagkain mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. At ang Capiz, Seafood talaga. Yes po. Ang daming baon, no? Mamaya Marami- isa-isahin niya yan. Yes, para po sa lahat yan. Alin na tuklasin ang culture, hidden treasure at hindi dapat ma-miss ang adventure. So together, let's capture Capiz! Dali, aton hibaloon ang culture, hidden treasure, kag hindi dapat madula ang adventure. Together, let's capture Capiz! Diya kita ron doon sa Palina Greenbelt Eco Park. Kita nyo na, ginagamit ina sa traditional way of fishing sa mga Capiznor. Dali! Talaba, here we come! It's harvest time! This is why Capiz is known as the seafood capital of the Philippines. Number of best. Isa sa mga sinaunang pagkaon sang akon banwa, ang binokbok na balenghoy sa gata. Pwede ini malaktan sang hipon, kag ano pa nga isda. So amo na ni ang binokbok na balinghoy. Name! Karon ipakita namon ang amon nga traditional dance. Ang Easter Sunday dance sang mga dumalagnon, ang venerasyon. Capiz is blessed with many beautiful and unique caves. Isa diri ang Lahab Cave, which is the longest cave in Western Visayas.
Hello guys! So, ari na ta sa sulod sang Lahab Cave. It's worth the adventure, guys! All the way from the seafood capital of the Philippines and the home of the longest cave in Western Visayas, I am Christopher Yasimanes, your Miss Millennial Cappies 2019. Taga po, pumunta po kayo. Isa yun sa pinaka-pinupuntahan sa Capiz, di ba? Yung Yes oyster po. farm. Sobrang nakakainganyo. Dun sa VTR, pati yung mga pagkain, yung mga kuweba, lahat. Paano yan, Krista? So, kinocultivate yung mga oysters doon, tapos... Kinukuha po galing po sa gulong. Yung mga oyster. doon sila... Doon po sila kumakapit. Opo. Maliban po sa oyster sauce, yung tahong po, nandun din po yun. Taho. Alam niyo, masarap mamasyal dyan eh. Lalo na kung pasok sa budget. Kaya nga Dapat po. pasok talaga eh. Dapat kasya sa 2,000 pesos. Kung may 2,000 kami Oo. ni Maine, ano nang magagawa namin sa Capiz? Marami po talagang magagawa sa Capiz. Lalong-lalo na po kung galing po kayo sa airport. Mag-aalmusal po kayo, 100 pesos lang po. Yung binukbok, Asan yung na balenghoy sa gata. Ito po yung binukbok na balenghoy. Yun po yung niluto ko sa video. And ang binukbok na balenghoy sa gata is one of the hidden dishes po talaga ng bayan ko. It's made from Cassava leaves po. cassava leaf. Very, what make it really special po kasi is yung pag-prepare. Pine-prepare po siya in a traditional way, katulad po ng binokbok na balinghoy or nung cassava leaves. Kailangan mo pa siyang bukbukin, yung dikdikin gamit yung lusong po, yung wooden almares. At yung gata naman po, kailangan mo po siyang kudkurin sa kudkuran, tapos pipagain mo po siya bago mo po makuha yung gata. Ito. Gusto ko nga siyang itry eh. Yes. Ayan, mamaya masarap pag masainit. Yes. Matamis ba siya? Maalat? Malinamnam po dahil po sa gata. Okay, magdadala ako ng tinidor mamaya. Yun na nakalimutan natin, Miss Pia, Tinidor. Ano pa dito yung mga special dishes ng Capiz? Ito po yung cassava cake. Cassava cake. Ang traditional rin po yan, yung pagluto niyan, very traditional po. Kasi po, niluluto po yan gamit yung yung pugon. Yung pugon po is, Wood fire. yes po, Oven. parang inihipan pa po yan bago umapoy. Wow. At ito, na-intriga ako dito. Ano ba to? Ito po yung inday-inday na sinabi ni Miss Millennial Capiz 2018. Ako na talaga yung mismong nagdala sa inyo para matikman nyo yung tamis at malinamnam na inday-inday. Yung mga Inday- puti, made from Ano po yan? coconut Hindi po, rice. rice, sticky rice. Sticky rice. Saan ang galing yung inday-inday na tawag dito? Inday-inday because Oo. Tikman na lang natin. eh. Malalaman natin mamaya. The proof is in the tasting. Pero kung Alam niyo po, lahat po talaga dapat hindi palampasin. Kasi masarap po yan lahat.